umaga sa aton nga tanan. Salamat sa gyapon sa Ginoo sa iyang katutom kag kaayo sa aton nga sa piyak sang aton nga mga kasakuon sa gyapon may tion kita sa pagpamalandong sa iyang pulong. Gani sa bunga tion, magabalik kita sa aton nga gina-series di sa Book of Ecclesiastes chapter 12. Kaga pagkabasahon ko liwat ang first verse ng sa chapter 12. Ang pulong sa iyo naghambal, remember now thy Creator in the days of the youth, while the evil days come not, nor the years draw nigh, when thou shalt say, I have no pleasure in them. Ang kabuhi nga ato na pamalandungan sa sining matinion kabuhi nga usa din kintagaan sang Ginoo sa nga dako nga pribilehiyo sa experience sang kaayo sa Ginoo. Madamo sa mga katawhan nga kung kaisa kung mamanguton mo sila kumusta ang kabuhi mo, kung kaisa daw hatag pa ini sa dako nga palamangkutanon sa ila kung ano gibala ang kabuhi nga mihala sila. But then sa manigliligad nga pagtuon naton sa pulong sa Ginoo, it is always a reminder halin sa pulong sa Ginoo nga ang purpose ng Ginoo sa aton amo ang mangin maayo ang pagpangabuhi nato. In other words, never was a time even once nang sa diin ang Ginoo nagplano nga ang aton kabuhi mangin miserable. In other words, kung may ara man nga tion nga ang aton kabuhi nangin mapinot nangin mabudlay, una-una gid that is because God wants us to depend on Him. God wants us to trust on Him. And maybe sometimes may mga tinion man nga inabunga sang aton nga mga sala. In other words, it is a consequence. But we have to realize that in every situation nga aton ginaagyan, God has something to tell. The way we live, the way we submit ourselves, knowing sa adlaw-adlaw naton nga pagkabuhi, ara gid siya nagatuyto sa aton. So sa sining ation sa aton nga pagpamalandong, diri kita sa aton nga topiko about well-spent youth can bless your future. In other words, sa sining nga mga tinion, we have that strength, we have that capacity to do sa mga bagay nga luyag nato nimon, especially trying to give our best para sa Ginoo, striving our best for the Lord. Makita naton nga in the future ang Ginoo gid magabless sa aton. So, comparing to a life kung sa din ginahambal din sa pulong sa Ginoo, a foolish between the foolish and the wise child. So una gid tanaw naton diri ang pag-define sa pulong sa Ginoo about the foolish child. Una gid doesn't remember God in his youth. In other words, nagpatuyang gid siya sang iyang pagkabuhi. Iya gid nga ginhimo ang mga tinion nga to para lang gid sa iyang kaugalingon. Wala siya nagdumdum sa mga butangan o sa diin ang Ginoo mangin affected sa ginahimo niya. Sa mga tinion nga nagapakasala siya, ang Ginoo nasubuan sa ginahimo niya. O kung sa tunga mga tinion, siya lang gid ang naga-experience para sa isang kalipay. But they forgot nga ang inagali nga kalipay nga mahatag sang kalibutan sang sala umalagi lang. And second, won't listen to the advice of others. Insakto man ang iyang palamatinan, but then the problem is the heart. Hindi siya willing yung sa diin magpamati, hindi siya willing mag-absorb, hindi siya willing maghatag o kung maghatag sang tinion, o sa diin someone would tell him, would advise him. Para sa iya, close ang iya una, close ang iya tagipuson, at para sa iya, okay lang gid kung anong ginahimo niya. Has to learn for himself. Invariably makes a sense out of his life. Damo lang. Possible in health. Gubo niya ang kaugalingon niya. Ayhan sa mga bisyo. Ayhan sa mga ulubrahon ng usadiin. Hindi man para sa Ginoo. We have to remember, ambal sa pulong sa Ginoo, nga ang aton kabuhi umalagi lang. It is like a vapor. And possible, ginpaanggid man ini sa isa ka hilamon o kung sa isa ka bulak. Subong naga-bloom siya and then later malaya naman siya. Ang bagay sa song, Only One Life. Dugay-dugay madula na ina. So kung makita naton ang iyaya nga
tulok dok para lang sa iya tanan okay lang gid asa sa uli. But no. Hindi na nato nabalik ang mga tinion na ginhatag sa Ginoo sa aton nga para tani amo ang tion na usad din ialagad naton sa iya. And then later we realize ay tigulang na ko gali. May mga butang na gali nga hindi ko mahimo. May mga butang gali nga budlay ko nahimuon because maybe of my limitations. And yet we remember what is in our past. Tani sang una. You know, spends good portion of life undoing foolish actions of youth. Muna wala. Lipay-lipay, sadya-sadya, tanan ginahimo, nga daw, wala lang nagatulog kung anong matabo in the future. But then kung makita natin, Dre, it is a waste of time. It is a waste of effort. Ang pinakabudlay, Dre, suffers from the consequences of his actions. You know, wala sang isa ka bagay nga hindi maga-end up sa future. What I'm trying to say is, kung maayong ginhimo mo in the future, you will experience the blessings of God. But then kung imo ya ginahimo sila mga tinion, amo ang pagpatuyang sa imo kabuhi, pagpakasala, and later in your future, you will reap a consequence. But then ang wise child, ginhambal diri sa pulong sa Ginoo, remembers God in his youth. Samtang may kusog pa siya, iyagid gina make use ang iya time. Gina make sure niya gid that every day, every moment sa kabuhi niya, ihatag niya kay ginahatag niya sa Ginoo. In other words, follows God's advice and that of others. Ang pulong sa Ginoo ginabasa day and night. Gina-consider niya kung anong pulong sa Ginoo, and even the teachings and the preachings of the Word of God, and even people nga nagahambal sa iya, nga nagakabalaka sa iyang kabuhi, he always or she always listens. Isa sa pinakabudlay nga sitwasyon sa kabuhi naton amo nga tawag nga learning. And sometimes gakaakig kita because somebody nagatudlo sa aton, but no. Because a wise man learns from the mistakes of him and even the mistakes of others. In other words, willing to learn, willing siyang tudluan, willing siyang i-rebuke, willing siyang tagaan, sang dugang nga ibalo sa pagkabuhi niya para sa Ginoo. Begins life with a solid foundation, the Word of God, and good head start. And good head start, and able to accomplish more good in life. Hindi i-accomplish niya ko sa diin later. Ma-die down mo lang na wala man ng matabo. But then, i-accomplishment, una-una, that glorifies God. You know, makita natin, Dre, kung amuning aton matasan, we will enjoy pleasure memories. Kaya aton gid ma-enjoy, ma-realize natin that indeed God is good, God is faithful for us. So, ang gina-mention, Dre, about a person, inambal niya, the wise child will show his wisdom. Kaga aton makita, Dre, plus may Ephesians chapter 6, verses 1 to 3. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. So that is the first verse nga makita naton diri. Kaga it is very familiar nga halin sa una ini ginhatag na sa aton nga pagpadumdum sang Ginoo. Kaga wala nagauntat ang paghatag sa instruction, even rebuke sa aton about our actuation, talking about obeying our parents. In verse 2, honor thy father and mother, which is the first commandment with promise, that it may be well with thee, and thou mayest live long on the earth. So, kung aton bala matalupangdan nga kinanglan gid nga ini nga wisdom ara sa aton. You know, ang wisdom, not only yung sa diin makuha naton for those experiences or advices sa mga tao, but one thing kung sa diin aton luyag nga sundon gid among pulong sa Ginoo. By learning to control your body. Muna ginambal ni
ni Apostle Paul. Kaga makita naton diri sa 1 Corinthians chapter 9 verse 27, but I discipline my body and bring it into subjection, lest when I have preached to others, I myself should become disqualified. So, ang balatyagon ni Apostle Paul nga ang kabuhi niya mangin una-una kalamutan sa tubangan sa Ginoo. And secondly, it will be a blessing to Christians. Kaya possible nga mangin dako nga paalagyan gid sang bugay sa Ginoo. Obeying the gospel, following the word of God, growing spiritually, bearing the fruit of the Spirit. Amo niya ang isa sa mga makita naton or manifestation la sang isa ka tawo nga sa diin nagasunod gid sa pag-alagad sa Ginoo, nagtubo sa pag-alagad sa Ginoo. And of course, becoming an example of the believers. So in 1 Timothy chapter 4 verse 12, let no man despise your youth, but be an example to the believers in word, in conduct, in love, in spirit, in faith, in purity. You know, it doesn't mean nga kung sa amon bala nga mga alagad sa Ginoo, mas better nga ang kabuhi mo maayo compare nga ang imong nga consider lang maayo ka magwali, maayo ka maghambal, but then ang kabuhi mo hindi maayo. So very important here ang kabuhi gid nga makita bisan di ka na maghambal, makita sang tao, makita gid una-una sa Ginoo nga ang kabuhi naton ginagamit naton sa iya. So no one can be forced to remember God in your youth. Why gid? But we can only point out the dangers when one does not. Wala gid kita basulon sa tion, sa ulihi, yung sa diin wala natong gingamit ang kabuhi naton sa insakto. Kaga aton lang gid patuyangan. And we can remind you out of the benefits when one does. So kabaluman kita, nga kung ang kabuhi naton ara sa Ginoo, the benefit is of course a great gift. But then kung ang aton gani nga pagkabuhi layo sa pagkabuhi nga ginadesire sa Ginoo, the future will become miserable para sa aton. So I hope and I pray nga sa aton nga pagpamalanong sa nga pulong makita naton. Let us expect that blessing, knowing that ang kabuhi nga insakto nga ginakabuhi naton nga para sa Ginoo. Ang Ginoo magpakamaayo gid sa aton. Let us pray. Father, we thank you for your word. Thank you for giving us this understanding about what life is. Kag kung anong imo gina-expect sa amon nga pagkabuhi. Kabay pa nga sa adlaw na nga pagkabuhi, ikaw ang amon nga ginauna-una. It will be a life that will bring honor and glory sa imo. A channel of blessing to others. Kabuhi nga amon nga dapat nga ikabuhi, knowing Lord that we are in obedience sa imo. Kag kabay pa, hindi kayo magkataka sa pagkabuhi nga insakto sa imo. Isa ano pa nga huyog sa kalibutan. Kag kami Ginoo magasunod lang gid sa imo kasasaya. Imo nga pagbalik ug pagkuha sa amon. Pamayo imo pulong sa amon mga tagipusoon. In Jesus' name I pray. Amen.